na mga lamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lunod ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Good morning, everyone! Morning, Jesus! Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Sabay-sabay tayong magpurit sumamba. Kunin mo ang iyong gitara, piano, tambol, lahat ng may tunog. Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Sabay-sabay tayong sumayaw para kay Jesus. Sabay-sabay tayo magpurit sumamba. Taas ang kamay, pumalakpak, tayo'y umindak kaliwat kanan. Sabay-sabay sumayaw para kay Jesus. Katangi-tangi ka, O Diyos, pangalan mo'y itataas ko, ngayon at pagpagkailan.
Tangi-tangi ka, O Diyos. Pangalan mo'y itataas ko, ngayon at magpagkailanman. Kunin mo ang iyong gitara, piano, tambol, lahat ng may tunog. Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Katangi-tangi ka kay Jesus. Sabay-sabay tayong manuri, sumamba. Kunin mo ang iyong gitara, piano, tambol, lahat na may tunog. Sabay-sabay lumundag para kay Jesus. Tangi-tangi ka, O Diyos. Pangalan mo'y itataas ko, ngayon at magpagkailanman. Katangi-tangi ka, O Diyos. Pangalan mo'y itataas ko, ngayon at magpagkailanman. Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Sabay-sabay tayo, sabay-sabay tayong magpurit, sumamba. Kunin mo ang iyong gitara, piano, tambol, lahat ng may tunog. Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Sabay-sabay sumayaw para kay Jesus. Sabay-sabay lumundag para kay Jesus. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Parang mahina yung sound namin at may tugtog tayo ulit, hindi ba? Thank you, Lord. Yeah, live kasi tali. Oo nga. Live. Parang mahina house lang ang mahina. Sa labas hindi. Mga kapatid, magsabi po kayo ha kapag ka po ang aming sound ay mahina. Thank you, Lord. Magandang Biyernes ng umaga sa ating lahat. Umpisa na po ng ating weekends, kaya I hope na yung mga kapatiran po natin na nasa kanilang mga bahay ay kasama natin ngayon. At sa mga kapatiran po natin na nagbabiyahe pa, papunta sa kanilang mga trabaho, ingatan po kayo ni Lord hanggang makarating po kayo sa pupuntahan ninyo. At mga kapatid, do not forget to share our GMJ. Huwag po kayong mag-alala sa 50 pesos na load. Amen. The Lord will always provide, mga kapatid, ha? More than what you need. Para po meron tayo palaging magamit for every good deed. And sharing this program to others, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak po ninyo, mga kapatid, is a way of good deed. Amen. Kaya the Lord will provide. Share Amen. Na po ha, Amen. Mga kapatid. Glory, glory to God. Sige po. Sister Sally, mag-opening prayer muna tayo. Hallelujah, hallelujah. Ama namin sa langit, nakapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at lupa na naglalang sa aming lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa isang napakagandang umaga na naman na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na tinatanggap po namin araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming tinitirhan, sa mga leaders, Lord, namin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming mga tinatanggap. Panginoon, sa oras pong ito, manguna po kayo sa amin, Lord, sa pag-aaral po namin, sa lahat po ng mga nakikinig sa oras na to, pagpalain niyo, Panginoon. At naniniwala po kami na may maganda ka na naman pong gagawin sa buhay namin. Sa lahat ng mga tagapakinig mo palagi ng iyong salita ay tiyak na meron kang pagpapalang inilalaan. Father, salamat po, Lord.
sa nagaganap ngayon sa aming buhay, sapagkat tunay nga, Lord, na ikaw po ang nangunguna sa aming mga buhay sa oras na ito. Muli po, Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng mga tagapakinig ngayon, maging ang aming bansa, ang aming gobyerno, ang namamahala. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyayang tatanggapin namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ayan. Dako na po tayo agad sa ating VOTD. Natalakay na po natin sa ating series ngayon yung 7 I-Ams of the Lord. Nauna na po dyan yung I am the bread of life. Okay, tapos po, He will satisfy you, doon sa I am the bread. He will satisfy you so that you will never be hungry and you will never thirst. Tapos po, susunod, I am the light of the world. Okay? Ang ilaw po ay nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay po ng guidance, nagbibigay din siya ng warning. At yan pong lahat ay binibigay sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo po, I am the door. Okay? Walang ibang pintuan na pwede po nating pasukan in which we can be saved. Only through Jesus. Kaya kailangan doon tayo pumasok na pintuan, mga kapatid. And sa araw po na ito, ang tatalakayin naman po natin ay I am the good shepherd na ibibigay po ng ating kapatid na si Sister Jen. Yan, thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Thank you, Lord, dahil dito po sa akin, ayon sa I-Ams ni Lord, yun nga po yung naibigay sa John 10, verse 11. Yung I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Nakakatuwa kasi nung habang inaaral ko to, di ba yung sa Good Shepherd, pagka narinig natin yung sinasabing the Good Shepherd, ang maiisip natin agad provider siya. Kumukonekta po siya dun sa word na binigay. Kasi di ba dun sa I am the bread of life, di ba? He who comes to me shall never be hunger and he who believes in me shall never be thirst. So pinoprovide niya. Hindi ka mauuhaw, hindi ka magugutom. Tapos dito sa John 10:11, di ba? He gives his life for the sheep. About redemption. Di ba mula noon sa, yung sinabi nga ni Pastor na I am the light of the world, mula sa kadiliman, dinala tayo ng Panginoon sa liwanag. Tapos kahapon, yung kay Sister Maripas na I am the door, di ba siya lamang yung tanging daanan at tamang daanan. Kaya tayo, sino man ang tumanggap at pumasok sa pintuan na yon, ay makakapasok sa pastulan ng ating Panginoon at tayo'y kakalingain. Dito nga sa IMs, naaalala ko kasi pagka noon sa school, di ba pag first day of school po, meron tayong mga introduction. Kasi hindi po tayo magkakakilala. Naaalala ko po noon, pagka sa school, first day, kinakabahan na po ako noon kasi hindi ko na makakilala yung mga tao eh. Di ba ang una sinasabi natin, I am Maria Jennifer Bartolome. Noon pa po yun, Bartolome pa ako noon. So nagpapakilala tayo. So dito naman, sa time ni Jesus Christ, yung sa I am na to, siya yung nagpakilala bilang Diyos. Yung pagka-deity niya, siya'y divine, siya ang creator ng heaven and earth. So sa kanya, lahat nagmula. Siya ang dakilang Diyos, nagpakilala ang Diyos sa atin kasi noon pa man mga kapatid, di ba, pasama na po ng pasama noon. Tapos, ang ginawa ni Lord, dahil nagbigay na nga rin po siya ng batas noon, di ba, kay Moises na, you shall love the Lord your God with all your heart. Puro you shall. Di ba, ibinigay na po. Kaya anong ginawa ni Lord? Siya na mismo po ang bumaba sa atin para i-redeem tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nakakatuwa po, dito kasi sa verse 9, nabanggit na rin po kahapon, ito po yung istorya na pinagaling ni Jesus Christ, yung bulag. Ito po'y pinanganak ng bulag. Kaya lang ano po nangyari, di ba? Hindi po ito matanggap ng mga Pariseyo. Kaya anong ginawa? Siya'y itiniwalag at itinakwil. Alam niyo kung kahapon nakita nga po si Lord ay, kung ang Pariseyo ay nagsara at si Lord ay nagbukas, nakita ko po dito na kung sino man po ang naniwala sa ating Panginoon. Kasi tinanong po ni Lord doon, ikaw ba'y naniniwala sa akin? Ikaw ay nananampalataya? Alam niyo nakita ko dito,
tinanggap ni Lord, kinalinga po niya. So ganun po ang isang good shepherd. Natuwa nga po ako dito kasi sa Psalm 23. Pwede po bang awitin natin yung Psalm 23? Yes, awitin po natin ang Psalm 23. Thank you, Lord. Natuwa po kasi ako habang binabasa ko to. Ako po mismo yung kinakausap ni Lord dito eh. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life, and Your house will be my home as long as I live. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa aking singers. Ayan, thank you, Lord. Natutuwa po ako kasi ako po mismo habang binabasa ko to at inaawit ko to sa isip ko. Ako, alam niyo yung pakiramdam na kinakausap ka ni Lord na, I will provide for you, I love you, I care for you, I will guide you, I will lead you, I will protect you. So sobra po talagang pagka narinig natin yung salitang shepherd, di ba? Ito yung kakalingain ka, aalagaan ka. Nakita ko nga dito sa Psalm 23 verse 1, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. So grabe po yung provision ni Lord sa ating lahat. Pinrovide niya po ang lahat para sa atin. Di ba this pandemic, naranasan po natin yan mga kapatid. Sobra-sobra po yung pagpapala na kahit na nakaranas po tayo ng pagkakasakit, alam nyo, grabe, yung pinrotektahan tayo ng Panginoon, iningatan niya tayo. Napakadami po nating dapat ipagpasalamat sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Alam nyo nga po, naalala ko nung sinare ni Sister Yano na pagka, di ba, nagka-COVID ka, bumababa ang immune system mo, tapos ang binabantayan nila ay yung oxygen level mo. Alam mo, nung naaalala ko na pagka sinasabi oxygen level, dapat natin ipagpasalamat sa Diyos yung oxygen. Libre! Di ba tayo, sinisingil tayo sa electric bill natin, sinisingil tayo sa ating water bill, di ba? Ang dami-dami sinisingil sa atin, pero kung iisipin natin, napakabuti ng Diyos. Siguro kung siningil tayo sa oxygen, ang dami na po natin, ang laki na po ng bill natin. Di ba? This pandemic, marami po tayong mga nakita natin, mga ka-member po natin na talagang pinagpala ng Panginoon na yung iba na promote po bilang direktor sa ospital. Di ba? Yung iba po, merong nagpagawa ng bahay, merong mga blessing na kakaiba at hindi lang po yun.
kahit nasa ganitong sitwasyon, yung Panginoon hindi po siya nagpabaya kailanman sa atin mga kapatid. Kaya nakakatuwa po. At God blesses us not because we are good, but because God is good. At kailanman ang Panginoon, hindi po talaga nagkulang sa atin. Alam nyo, isang warning din po dito. Di ba minsan pagka nagpe-pray tayo, at ibinigay po ni Lord yung ating prayer. Kunyari, may kailangan kang pambiling ganito, biglang may nakita kang sale o kaya nagastos mo sa iba. Di ba minsan, dyan tayo nagkakaproblema tapos sasabihin natin kulang ako. No, never na nagkulang po ang Panginoon sa atin. Kasi siya nga po ang provider natin . Lahat nga po ibinigay niya na sa atin, di ba mga kapatid? Kaya dito sa Psalm 23, 2-3, nung binabasa ko siya, nakalagay dito, pagka tinignan natin, He leads us and guides us. Natuwa po ako kasi sabi ko, di ba minsan pagka po kami aalis, papunta ng outreach o kaya kung saan man po, gumagamit po kami ng Waze na app. Di ba, pag may pupuntahan tayo, di nasa daanan ka na, ayan na. Kaya lang, minsan pagka sinabi na nga sa inyo Waze na kumanan ka, minsan di ba dumidiretso pa rin tayo, pero ano nangyayari? I-reroute niya po tayo pabalik. Ganon din po si Lord. He leads us and guide us. Tapos sa pastulan po kasi, inilalakad po ng pastol ang mga tupa. Alam niyo kung saan po ako natuwa dito, sa He leads us and guides us. Sabi ko, ba't nga ba itinulad ng Panginoon sa shepherd? Ba't kaya hindi sa cowboy? So tiningnan ko. Kasi di ba parehas na yun, nag-aalaga. So natuwa ako dito. Yung cowboy pala, pumipwesto yan sa likuran ng cattle o ng cow para i-push niya kung ano yung gusto niyang ipagawa o kung ipapasok sa sheep pen. Dito naman sa shepherd, mauuna yung pastol. Ano yung sabi dito sa John 10:4 sa Tagalog? Kapag nailabas na, siya'y naungunguna sa kanila at ito'y sumusunod. So nakita natin dito, di ba, nangunguna yung pastol. Bakit? Kasi siya yung leader, siya yung nagli-lead, siya yung good example, di ba? Siya yung role model, siya yung mentor. So nakakatuwa dito. Ano lang ako, na-amaze lang ako na sabi ko, Lord, no, ibang klase. Kasi ang pinakita dito yung relationship ng pastol sa tupa. Kasi, di ba sabi dito, at ang tupa ay sumusunod. Tapos, my sheep knows my voice and they follow. So, nangunguna yung pastol at sumusunod yung mga sheep. So, nakakatawa. Sabi ko, ibang klase yung relasyon na na-build ng pastol doon sa tupa. Tapos may nanood po ako hapon sa YouTube. Meron po silang ginawang parang trial na nasa po sila pastulan. Meron pong 3 tao doon na tinatawag yung yung mga sheep. Kumakain yung mga sheep. Tinatawag po unang trial. Basta kama, parang ganon. Hindi pinapansin, tuloy lang sa pagkain. Yung pangalawa, medyo matanda, tumawag ibang boses. Tuloy pa rin po sa pagkain. Tapos yung pangatlo, nung tinawag, yung mismong pastol na po, come on, parang ganon. Ang tawag niya, nakakatuwa, lahat ng sheep naglapitan. Kasi po, my sheep knows my voice and they follow. So tuwa po ako dito kasi grabe po yung relationship na na-build nitong sheep ng pastol sa tupa. Tapos di ba minsan habang naglalakad po sila, meron po kasing mga nagwa-wander away talaga na mga tupa. Ngayon, nakita ko dito, meron palang ginagamit dyan ng ang shepherd. Yun nga yung staff na tinatawag. Yung staff, yung may kalawit po siya sa itaas, tapos diretso sa ilalim. Pagka meron palang mga nagwa-wander away na mga sheep, yung pala ang ginagamit ng pastol para i-hook yung gano'n sa liig para kunin, pabalikin yung tupa. Tapos, kalawitin, yan, para kalawitin yung tupa. Tapos, yun din ang ginagamit ng pastol para i-lead, i-guide sa tama pagka medyo nagagano na yung sinasabi sa ilalim. Kaya pala yung tinawag na by hook or by crook yung sa ilalim, igaganon niya.
So natuwa ako kasi yung ibig sabihin pala ng staff is guiding and directing. Ang meaning of this metaphor is care and compassion. Dito naman sa rod, guarding and protecting. Yung rod po na yon, di ba diretso po yan. Tapos yun po yung sa old times na meron po siyang parang medyong bilog sa itaas. Yung pala yung pang-protekta pagka merong mga asong gubat na lalapit at para lapain ang tupa niya. Kaya, itong gamit ng rod is for guarding and protecting. Ang meaning of this metaphor is power and authority. So, di ba, meron talagang mga nagwa-wander na sheep, kaya yun ang ginagamit ng ating pastol. Dito nga sa Matthew 8:12, di ba, meron lost sheep dito. Grabe, tuwan-tuwa ako dito. Kasi iniisip ko, iniwanan niya yung 99, tapos pumunta sa isa. Sabi ko, nasa na kaya yung isa na yun? Ano na kaya nangyari doon? Pero alam nyo, kung iisipin ko nga, pwede namang hayaan na lang ni Lord. Total, mas marami tong 99 eh. Tapos yung isa, hayaan niya na lang. Pero isang sinabi dito ni Lord, because you matter to God. Mahalaga ka sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka papabayaan ng Diyos na ikaw ay mawalay sa kanyang pastulan. Tapos natutuwa ako kasi nung time na si Leona po noon ay nawala sa Robinsons, sobra po yung kaba ko. After po noon, nung hinanap namin siya ng hinanap, pag uwi po niya, talagang napagalitan ko po. Napalo ko pa, nadisiplina ko pa po kasi sa sobrang takot ko na mawalay siya, mawala siya o anong mangyari sa kanya. Pero dito sa ating Christian, ginagamit po natin ang word na discipline. Kasi ang discipline po is done in love. It is correction and training for the right living. Hindi po ito tinatawag na sa ating Kristiyano na punishment. Kasi ang punishment po ay done in anger when you pay the penalty of the past. So punishment, tapos na po yun 2,000 years ago. Tinapos na po ni Jesus Christ yun. Kaya wala na pong second punishment. Kaya natuwa po ako dito sa Good Shepherd. Hindi po siya hireling. Nandun po yung Good Shepherd, yung kanyang commitment and love sa pastulan. Hindi po siya bayaran. Kasi di ba meron po mga hireling na may oras lang po yung trabaho niya, tas hindi niya po kayang ialay ang buhay niya pagka meron na pong danger na darating. Kagaya po, di ba ni David, isa po siyang shepherd boy. Sabi po niya nung kay King Saul, nung lalaban sa kay Goliath, ano pong sabi niya? Ako po, siya daw nagbabantay ng kawan ng kanyang ama, humaharap daw siya sa mga oso at sa mga leyon. So ganun po yung pagmamahal ng isang pastol para sa ating, sa kanyang mga tupa. Kaya tayo mga kapatid, tayo po ba, ginagawa po ba natin to dahil I have to, I want to, or because I love to? Kaya nakita po natin dito, ang isang good shepherd, ginawa po niya ito dahil mahal niya po tayong lahat at tayo'y niredeem niya sa ating mga kasalanan. Kaya sabi sa Hebrews 13:20, Jesus is the great shepherd of the sheep. Thank you, Lord. Amen. Alam niyo po, para po maintindihan nating mabuti kung bakit po He is our great shepherd, alamin natin sandali kung ano ba ang mga karakteristik ng sheep. Kung bakit kailangan po nating lahat ng pastol. At hindi lamang po basta pastol. Marami pong pastol, pero hindi mabuting pastol. So si Lord lamang po ang mabuting pastol. He is not only a shepherd, He is our good shepherd. Para maintindihan po natin ito, pag-aralan natin kung ano itong mga sheep na to, bakit ba kailangan natin ng pastol. Sa lahat po ng mga domesticated animals, pag sinabi mong domesticated, ito yung mga inaalagaan. Sa lahat po ng mga domesticated animals, ang sheep po ang pinaka-helpless. Kaya nangangailangan ng pastol. Oo, kasi helpless. Pag sinabi mong helpless, wala po silang, parang open sila sa attack. Tapos, wala silang magagawa ng sa sarili lamang nila. Kaya nga, ang ganda nung analogy na binigay dito, no? Tayo ang sheep, siya ang shepherd. Kasi lahat po tayo ay helpless without the Lord.
Kasi po ang mga sheep will spend their entire day grazing. Grazing, kumakain. Kaya they rarely look up. Palagay ko, ito yung mga double chin. Kasi laging, laging nakaganon. Kaya po sila madaling maligaw. Kasi hindi sila naglo-look up. Naglalakad sila, nakauyuko pa rin. Yes, oo. Laging nakayuko. Kaya, lagi silang nawawala. Oh. Pagka ang tao laging nawawala, kailangan lagi ng pastol. Kasi lagi kang nawawala eh. Kaya hinahanap ka palagi. Kaya kanina yung naghahanap kami. Nasaan sila? Wala ba sila? So, yon, lagi po silang nawawala. Kasi gala ng gala, pero hindi tumitingala. Uy, grabe yun ah. Laging nawawala kasi gala ng gala nang hindi kasi tumitingala. Nagra-rhyme, ano? Kaya nawawala. Hindi kasi tumitingala. Kaya ang mga tao na hindi nakatingin kay Kristo, laging nawawala. Galing, ano? Tapos, lagi na nga silang nawawala, ang mga sheep pa has no homing instinct. Pag sinabi mong homing instinct, parang si Blue. Inilagay na sa ibang lugar, umuwi pa rin dito. Ang pusa din, di ba? Ang pusa, magaling ba sa ganyan ng pusa? Kahit iligaw mo, babalik siya dun sa bahay niya. Ang mga sheep, kita mo na kung ikaw ay tao, para sasabihin mo, ito lang ang bahay nyo, kita na ng mata, pero ang sheep, hindi pa rin nila alam, hindi pa rin sila makakauwing mag-isa. Ganon sila. Kaya kailangan nila ng magli-lead sa kanila. Okay. Kaya ang mga tao, ganon din po tayo, kaya tayo nangangailangan, mga kapatid. By nature kasi, sheep are followers. Kaya nga ang sabi natin, di ba, kapag hindi marunong sumunod, hindi sheep yon. Because by nature, ang sheep are followers. They need someone to lead them, to guide them, to protect them. Alam mo ba na kapag yung merong isa sa kanila, no, sa flock, pag merong isang lead sheep, maski sa mga sheep kasi may nagli-lead dun eh. Pag yung lead sheep tumalon sa bangin, tatalon din yung iba. Oo, ganun sila. Langkay-langkay. Okay. Ganun po sila. Kaya kailangan, para maintindihan natin na bakit siya good shepherd sa atin. Tignan natin yung karakteristik ng mga sheep. Tapos, ang mga sheep din po are susceptible to injuries and are helpless against predators. Sa mga sheep pen, pag merong pumasok, kaya nga si Lord kahapon, di ba, I am the door. Siya yung nakahiga doon sa pintuan ng sheep pen na ganon. Because pag may pumasok na lobo o wolf, doon sa sheep pen, hindi nila i-defend yung sarili nila. Wala silang ganung instinct na lalabanan nila yung wolf. Hindi nila i-defend ang sarili nila. Ang gagawin lang nila, magsasama-sama sila. Kaya lalo silang nalalapa ng collectively. Dahil ganun sila eh. Pag may dumating na wolf, lobo, hindi sila lumalaban. Hindi nila dinidefend yung sarili nila. Nagsasama-sama lang sila. Kaya lalo tuloy silang, Tapos, ang sheep din, kapag sila ay nalaglag sa moving water, malulunod na sila agad. Kahit na mababaw. Kasi takot sila sa gumagalaw na tubig. Kaya doon sa Psalm 23, ang sabi ni David, ano yan yung stream? Ano yung... He guides... Ay, hindi. Ay, yung sa kinanta natin? Oo. He lets me rest. Ayun. And leads me to quiet. Kaya may quiet pools. And leads me to quiet pools of fresh water. Kasi hindi sila iinom hanggat ang tubig ay gumagalaw. Ayun. Kaya, sabi niya, and leads me to quiet. Kailangan, still water. Yan. Kaya kahit na mababaw yon, basta gumalaw, natataranta na sila, nalulunod na sila.
Kaya yun po, makikita mo no na ang mga sheep talaga ay totally dependent upon the shepherd sa lahat ng bagay. Kaya kailangan yung shepherd nga, si Lord, ang pinakakaya siya good shepherd kasi he tend to the flock with compassion. Hindi siya humihiwalay. Kahapon natalakay natin, di ba, na ang mga sheep, they know their shepherd's voice, na kaya kahit na ihalo mo dyan ang iyong mga sheep sa marami pang flock ng ibang shepherd, kapag ka narinig nila yung boses mo, susunod pa rin sila sa iyo, hihiwalay sila dun sa karamihan, susunod doon sa boses ng master. Kaya ang isang tao, Kristiyano, na hindi marunong sumunod kay Kristo, I doubt if he is or she is a sheep. Kasi ang sheep ay nakikinig sa boses ng kanyang pastol. Yes. Oo. At follower siya. Okay? Follower siya. Hindi po siya aktivista. Hindi rin siya salungat doon sa shepherd. Kasi pag sinabi mong shepherd, understood sa sheep, ay, ito yung nagpapakain sa akin. Ay, ito yung nagbabantay sa akin. Ay, ito yung nagtatanggol sa akin. Ay, ito yung nagdadala sa akin sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Ngayon, ang isang sheep na hindi sumusunod sa ganong klaseng shepherd, malamang hindi niya rin na-experience ang pagkalingang ganong klaseng pagkalinga ng shepherd. So, maliwanag mga kapatid ha, the sheep knows their shepherd's voice and they follow. Mahalaga yon para hindi tayo mapahamak, they follow. Kasi ang mga hindi nagfa-follow sa shepherd po, napapahamak. At nalalapa pa ng mga mababangis na hayop. Kaya, lagi kong sinasabi, kung matalinong tao ka, doon ka na sa safe ka. Amen. Yan po ay kay Kristo. Amen. Thank you, Lord. Okay, Sister Sally. Yes! Birthday na tayo, mga kapatid. Today is your birthday. Thank you, Lord. Sige, batiin natin ang ating mga kapatid. Unang-una ay Sister Lala Garcia, na anak ni Sister Glo Garcia. Okay, Brother AJ Ricafort from Bulacan. Ay, Sister Sister, yun, sorry. oo. Sister Yun si AJ. Kirsten Rian Sares. Sister din yan. Sister. Okay, Brother Lendon Gamilla, pamangkin ni Sister Glo Garcia, and Brother Dominic Toledo. Happy birthday Happy po! birthday! Enjoy Enjoy your lahat, day. mga kapatid. Okay? Bagsakan na lang natin sila ng isa. Okay, sige. Happy birthday to you. Oh, yan Special ang araw nyo dahil live ang aming bati sa inyo ngayon. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Ano ba yung susunod natin? Memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan natin sa John 6:35. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. And he who obeys in me shall never thirst. Oo nga, sa Sabay-sabay kanta lang. tayo. John 6:35. And he said to him, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me, and he who believes in me shall never thirst. Yan. Minememorize kasi natin. Sabay na po kasi yon. Ayaw namin tumingin dun sa monitor para po na-memorize namin. Dapat kayo ganun din. Huwag po kayong titingin sa monitor para na-memorize nyo siya. Kasi pag tumitingin kayo lagi, nakadepende lang kayo dun sa nababasa. Okay. Thank you, Lord. Beb, ano yung sabi mo kanina? Hindi, pero do? Ano
Okay. Napagdasal na. Yung bagyo naman na nandito ngayon, hindi masyadong malakas. No? Opo. Yung si Sean. Si Shoni, Yeah, oo. Shoni, Mabait yung si Shoni. Behave. Behave yung si Shoni, ano. Tapos, meron pang susunod yata dyan. Ano pangalan? Donyo. Donyo? Tonyo? Sa Tina tayo, Tari. Tonyo. Oo. Parang Rollies. love triangle daw. Mas mapusok daw si Rolly eh. Oo, kaya galit na galit. Oo, dahil kay Shoni. Ngayon si Shoni, nahabol si Rolly, mahal ko siya, mahal mo siya, mahal niya ay Mahal iba. iba, oh. Kaya, lagyan natin ng kwento. Sinundan ngayon siya ni Tony. Tonyo. 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 Oo. Ang galing, oh. May kwento si Jam, eh. Si Quinta daw, ang true love ni Rolly. Dahil nakakinta, masyadong mabilis Mabilis tumakbo. si Kaya Quinta, hinabol oo. ni Rolly, mabilis din. Sabi ni Lola Ched, wala nga raw kwenta si Quinta. Hey, Lord na ulit. Amen, amen. Balik na tayo. Napunta tayo sa kwento ni Jam, eh. Okay, thank you, Lord. Be prayerful always, mga kapatid. Yan po ang pinaka the best at pinaka responsibility nating lahat ng mga Christians. Sabi nung iba kasi, wala naman akong magagawa dyan. Meron po, mag-pray. Yes. Yan po ay ating napakagandang gawin sa mga ganitong pagkakataon. Hindi ho tayo walang magagawa, meron po. At ang kaya pa nga nating gawin ay yung the best na pamamaraan, yun po ay ang pagpe-pray. Kaya always be prayerful. At hindi naman po dahil sa hindi tayo naapektuhan, ay wala rin po tayong pakialam doon sa mga kapatiran natin na naapektuhan. Let us pray for them. Kung nanonood kayo ng news, siguro po nakita nyo rin po yung mga kapatid natin sa Bicol na talaga naman pong kasi yung lahar may mga kasamang boulders eh. Pag sinabi mong boulders, malalaking tipak ng mga bato. So, they need our prayers at alam ko napakarami naman ng mga tumutulong sa kanila. Pero they still need prayers. At yun po ang pinakamagandang pwedeng gawin ng lahat ng mga Kristiyano, to pray for them. Yan. Dako na ngayon tayo sa ating new song of the week. Minsan kantahin natin Sige, to. Sister Riz, sige. Oo. Ang ganda-ganda po kasi niya, mga kapatid. Amen, Sige amen. po, panoorin na po natin ang new song of the week ng ating sister na si Sister Mercy Lalog ng ating Lipa Outreach. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maglikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan.
ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yes. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. O, di ba? Ganda. Sige, isang beses kakantayin natin yan, mga kapatid. Agad-agad. Thank you, Lord. And today it's Friday. Yay, it's Friday, Family Day. Meron tayo ngayong i-welcome na family from San Pablo Outreach. San Pablo, the city of Seven Lakes. Kaya let us all welcome the Villanueva family. Good morning, Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At tayo'y nandito ngayon sa San Pablo at kapiling natin ang masasabi nating isa sa ugat ng Kompi San Pablo. Pero bago ang lahat, tayo'y manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang aming sandalan, kayo ang aming kanlungan, kayo ang lahat ng aming inaasahan, sapagkat sa iyo nagmumula ang aming buhay at lahat ng aming ginagaway kayo ang pumapatnubay. Sa umagang ito, Panginoon, ay aming hinihiling ang patnubay ng Banal na Espiritu na siyang gagabay sa lahat ng aming gawain ngayon na napakalaganap ng programang ito na makaabot ang mabuting balita sa lahat ng dako ng daigdig. Ayon sa iniata sa Kompi na sa Matthew 28:19-20 na halos ito ay maabot ang buong daigdig. Kaya itong ginagawang ito na pagtalakay sa iyong mga salita ay marami ang hinihipo at ito ay isinasapamuhay. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, na lahat ng gagawin namin at ang aming nalalapit na anniversary ay ikaw ang mabigyang kaluguran at lahat ng aming paghahanda ay maging maayos ay na rin sa iyong kagustuhan. Ang binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat sa ginagawa mo sa aming buhay. Ligtas sa anumang kapahamakan at idinadalangin namin na lahat ng aming mga kapatiran ay nandyan na puspos ng pagpapala at pag-iingat. Muli, Panginoon din, ang aming pasasalamat sa aming mga gumagampan para maidaos ang ganito na pagmamalasakit, pagpapagal, para maipaabot sa lahat ang mabuting balita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ay. Oo, Mami Eva, bati naman po sa ating mga kapatiran. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran na ngayon na andito at ang iba ay nakikinig. Alam ko pong iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. I've been thinking this morning, nasasama ako sa mga anak ko para mapabless yung binigay ng Panginoon Diyos sa aming mag-anak. But then, yun nga po, iba ang plano ng tao sa plano ng Panginoon Diyos. And I never thought na ako'y uupo dito and to give something about the
beautiful things na ginawa ng Diyos sa aming buhay. But then, I'm very proud to say that we are blessed when we are in the Lord. At yun po ang aming ipagpapasalamat ng marami sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Amen. Brother June, yung katabi mo, pakilala mo naman. Ay, katabi ko yung kanyang anak. Alam ninyo, napakaraming pagpapalang nito sa kanyang trabaho. At yung alam ninyo pati, nakikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa pagpapala. At alam ba ninyo na itong halos mag-anak ng mga ito ay nandoon na hindi nga natin kung paano sasaluhin ang pagpapala. Sister Kay Villanueva, ito po'y nasa BIR. Kaya ako may problema sa BIR. Ha? Yan. Bumati ka nga, Sister Kay. Amen. Good morning po, brothers and sisters, and nagpapasalamat po ako kay Lord dahil totoo po yung sinabi ni Ina na hindi natin alam yung plano ni Lord. So thank you for this opportunity na nakasama kami dito sa program po natin na Good Morning Jesus. Amen. Brother June, yung pambungad na pagbati ng ating mga kapatid kasi ang kanilang sabi pabibless yung kanilang bagong sasakyan at sila'y hindi nga inaasahan na iba ang plano ng Panginoon Diyos. Dito, Brother June, sa Kawikaan 16, mabilis mo bang makita dyan sa'yo, Brother June? O mabagal yung ating internet dito? Sa 1 to 3. Pakibasa naman po sa Proverbs 16, 1 to 3. Kasi sabi ni Nanay Eva, Wala. ang plano nila, sabi nga ni Sister, labas daw, andun si Nanay. Hinatak ko dito, hindi pwede. Sabi ko, kumbaga, igagrab ko na yung opportunity. Nakita mo? Ayan. Ano po, Sige sir? nga po, Sister Kay. Ano po? Proverbs 16, 1 to 3. Yung bang may mga plano tayo, pero iba pala ang plano ng Panginoon Diyos. Sige nga, dyan sa Kawikaan, 16, 1 hanggang 3. Ayan, tignan po natin sandali, mga kapatid. Wait lang. Oh, gusto mo, ako na muna. Mas mabilis pala itong akin eh. Sige po, Oo, brother. sige. Oh, Nanay Eva, pabasa niyo po. We might make our plans, but God has the last word. You may think everything you do is right, Proverbs 16. but the Lord judges your motives. Ask the Lord to bless your plans, and you will be successful in carrying them out. Amen. No, nakita niyo niya. Sabi niyo, plano niyo, silip lang, pa-bless yung bagong sasakyan. Pero sabi niyo nga, nandito kayo ngayon. No, Brother Jude? Iba-iba talaga ang plano ni Lord. Amen. Kayo nga, Brother Jude, alam ko, paghatid nyo doon sa mga apo nyo, uuwi na kayo dahil birthday nyo. Mukhang hindi kayo nakatanggi. Talagang iba ang plano ni Lord. Yung ang paghahanda na pagdiwang yung aking birthday, ay excited yung aking mga apo. Pero ano ba itong leading ni Lord? At bigla niya akong tinawag na, teka, Binigyan ng assignment. kinakailangan meron tayong gawin. Hindi man tayo makakatanggi sa panukala ng Diyos. Kaya talagang may kanya-kanyang plano para sa ikabubuti ang lahat ng ating gagawin. Ayan. Brother John, matanong ko lang, how young na ba? Ay, nako, 6'6" na tayo. Oh. Siksik, liglig at umaapaw ba? umaapaw. Yan. Amen. Hallelujah. Unahin ko na ba na si Nanay Eva dahil alam ko meron siyang message kay Lord yung kanyang word. Okay. Ayan. Welcome natin si Nanay Eva. Nako, Nanay Eva, meron ba kayong tilapia sa bahay ngayon? Di ba? Tuwing pupunta kami dito. Alam niyo ba si Nanay Eva, halimbawa Sunday Fellowship, yung Sabado, inaalam niya kung sino yung pupunta rito. Pag nalaman niya ako ang pupunta rito, hindi pwedeng hindi. Bakit lahat naman ng mga manggagawa, pagkatapos ng fellowship, pag hindi nadaanan, nako, magtatampo na yan pag hindi napuntahan. Kaya kahit ano, lahat ng mga manggagawa, pagkatapos ng Sunday Fellowship, dadaan doon sa kanyang bahay. At yun na nga, talagang lalaki ang tiyan mo.
Dahil meron ka pang, ano ang tawag dyan? Hindi, yung kay Sharon. Ano yung tawag doon? Oh. Namimiss niyo ba yon, Nay? Na yung mga manggagawa ay talagang dinadagsa kayo doon? Totoo po yun. Totoo po. Dahil yun po ang naging kalakasan namin at yun po ang nagbuklod lalo sa aming pamilya na akala ko it will become a broken family. But then at that time, nang ang Diyos ang siyang pumagitna sa amin, nabigpis kaming mag-anak hanggang ang aking mga anak po ay nasapit ang mga ganitong kanilang, I can consider it a successful life na ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya ako po ay nagpupuri talaga sa Kanya sa pag-ibig na Kanyang patuloy na ipinagkaloob sa aking mga anak. At nag-harvest po kami ngayon. Amen. At lagi ko pong sinasabi sa kanila, lagi ninyong titingnan ang nakaraan. Because from there, maiintindihan ninyo kung gaanong kahalaga ang ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Mga trials, marami yan. Marami yan. Pagkamatay ng Ama, hindi basta-basta po. But then, ang Diyos ang siyang nag-aayos ng lahat. At isidondom po na kaisa-isa kong anak na lalaki. Siya po ngayon ang tumatayo na ama ng pamilya. Salamat sa Diyos. Brother John, nabanggit ni Nanay Eva si Brother Porong. Alam nyo na, Sister Nanay Eva, yung nakakagulat po, halimbawa, si tatay ay may mga situation, pero pagka kumanta, ano po nagaganap? Sige nga po, ibahagi nyo. Yung bago siya kunin ni Lord, di ba, pagka kumanta, biglang naiiba yung kanyang, nawawala doon sa kanyang nararamdam. Naalala nyo ba yun? O, nakakaiyak na, wag na kaya? Oo. Sige po, Nay, si Tatay Porong, na kay Lord na. At nandun na rin ang daddy, ang mami, ang dami na nila doon. Nandun sila sa nag-cheer. Clouds of witnesses, di po ba? Pero kaya naman ni Lord. Andyan naman yung mga anak lagi. Amen. Meron po kayong gustong basahin? Opo, dito po sa Psalm 37, verses 4 to 6. Sinasabi po dito na, you are going to seek our happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. Give yourself to the Lord, trust in Him, and He will help you. He will make your righteousness shine like the noonday sun. Totoo po itong salita ng ating Panginoon. Kasi ang tao po, lagi bang iniisip natin, I can do this, I can do everything I want to do. Pero pag tayo po ay nagkaroon ng discouragement, hindi natin na-fulfill yung ating mga desire, then magtatampo tayo sa ating Panginoon. Pero salamat po sa awat grasya ng ating Panginoon na kami ay naging kaugnay sa Kanya. Hindi po madali ang mawala ng kasama sa buhay dahil lagi mo siyang hahanap-hanapin yung mga bagay na inyong pinagsimulan. Pero siya rin po, ang Panginoon Diyos, ang siya ring nagbibigay ng kaaliwan sa puso ng isa't isa dahil ang kanyang pag-ibig, ang siyang pumapalit, ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagkupkup sa atin, lalo sa panahon na tayo ay walang-wala, na para bang tayo iniwanan na niya, na andoon ang kanyang pagmamahal, lalo niya tayong yayakapin, lalo niya tayong uunawain, na para bagang anak, na andito ako sa tabi mo. Kaya ako po'y tuwan-tuwa talaga dahil hindi po napakadali ang napakahabang panahon. Kasi nang mag-umpisa po kami ay ilang taon lang kayo, talagang
tayo, ang Diyos ang siyang pumipili sa atin para tayo ay makapanatili sa Kanya. Pero huwag laang nating patitigasin ang ating puso. Kung halimbawa ay dumating ang mga pagkakataon na tayo ay may mga heart desires na hindi nagkaroon ng fulfillment, magtatampo ka sa Kanya para kang bata na aalis dahil naandun po ang magiging kalugihan natin. Lalo tayong magkakaroon ng kaisipang lumayo, magtampo, na para po tayo ay mga bata. Pero ang Diyos hindi po, naandun po yung kanyang helping hand, na anak halika, andito ako, naandito ako. At yun po ang nangyayari sa akin ngayon. Hindi po madali ang mawala ng husband, not in the sense na kung ano pa mang bagay. Kung hindi yung wala kang katuwang sa mga pagresolba ng mga problema sa tahanan. Pero ngayon, lalo kong nakikita ang pagmamahal ng ating Panginoon. Pagkat kung nawala man siya, naandiyan ang Diyos na sa amin ay siyang gumagabay sa aming mag-anak. Thank you, Lord. Ako, Brother June. Oo. Pa-birthday pala sa iyo itong ating, eto, Brother June, yung Good Morning Jesus, yung katabi dyan, ay bunga ng pananampalataya na maliliit pa pala sila, Brother June. Halos lahat ng ating ngayong mga ginagamit ng Panginoon dito sa San Pablo ay noon talagang kaliliitan pa, masasabi natin. Pero noon pa ginagamit na sila. Katulad itong kapatid nito. Sister Vera. Sister Vera, oo. Sa music ministry natin yan. At ngayon, patuloy pang ginagamit. Sister Kay, paano ba naging buhay sa iyo itong, alam ko yung verse ninyo mag-ina, halos isa eh. Paano ba naging buhay ang word na ito sa inyo? Thank you, Lord. Gusto ko lang pong mag-share kasi nung tinawag po kami ni Lord, ako po ay nasa college na, first year in college. Then until now, patuloy po kaming lumalakad sa awat grasya ni Lord dito po sa Comfy natin. At gusto ko lang pong ipagpasalamat. Siguro, during that time po, from that hanggang ngayon, kitang-kita po namin how God answers our prayer. Kasi talagang may time frame si Lord. Hindi kasi guarantee sa atin na agad. There are prayers na mabilis na sagutin ni Lord. Tapos meron din talaga na antagal bago sinagot ni Lord. Pero sinagot ni Lord, yes pa rin ang sagot niya. So I praise and thank God. First, gusto ko rin pong mag-share kasi nito pong pandemic, before mag-pandemic, I was in Iloilo. 6 days po ata kami or 5 days noon. And ang uwi ko po is March 14. Nag-declare po si President ng ECQ nung 15. Ang flight namin will be at 8 o'clock po, March 14. Medyo meron po kami ng fear kasi hindi namin alam, wala kaming sasakyan, lahat po ay commuting kami from Iloilo, natatakot din kami na ma-stranded. So we are really praying na, Lord, makauwi kami sa San Pablo, yung isa pong kasama ko sa Santa Cruz, na safe and sound. Kasi meron na rin po na ng parang fear talaga. And hindi namin, nag-iisip kami kung iikot kami, kung ma-stranded kami. Basta all the possibility, nag-iisip na po kami. Pero natutuwa kami kay Lord dahil siya na rin yung nag-pacify sa puso namin na, anak, manahimik ka muna. Stick my face, parang ganon. Tingnan mo yung pagkilos ko. And natutuwa po kami kay Lord dahil at that time, wala po nung pag-uwi namin, kumuha pa rin kami ng ticket sana ng pag-uwi na as earlier as that time. Kaso lahat po ay wala na, close na po yung booking. So ang ginawa lang po namin is talagang nagstay kami doon, tapos nagpray without ceasing na, Lord,
sa Santa Cruz na safe and sound. And truly, God answers our prayer kasi at that time, dadalwa kami eh. Hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari on the 15th. Kaya sabi namin, Lord, kayo na po ang mamahala sa amin. And truly enough, nakauwi po kami exactly 1:30 in the morning of 15. Nandito po ako sa San Pablo. Natutuwa po ako kay Lord dahil safe and sound kaming dumating. At tunay po yung pagpapala sa amin kasi nag-iisip po kami na ano kung malayo kami na stranded, ano ang magiging, magiging pagkilos, parang ganon. And sa office din po, parang naka-feeling ako ng ostracized kasi sila nagpapunta sa akin sa office sa Iloilo. Tapos, yung quarantine, talagang napakahigpit po sa office. 14 days, pinaano kaagad ako na wag na munang pumasok para tingnan yung aming physical health. And nagpapasalamat po ako kay Lord dahil during that time, ginabayan niya rin po ako noon kasi meron din po ako nung parang na-isolate. Parang ganon, yung ang hirap din. Although, nasa bahay ako, pero iba. Hindi ko sila kasama pagkain. Ako'y nasa kwarto ko, kumakain ako mag-isa. Lahat ng possibility para hindi ako ma-board, ginawa ko po within that quarantine period. So, thank you, Lord. At naging maayos naman po naging maayos po ang lahat. At ngayon nga po, nagpapasalamat kami kay Lord dahil binigyan din po kami niya ng bagong sasakyan. Nantagal din po namin pinag-pray yun. At ngayon po yung sabi na sa office namin, bakit hindi ka pa nabili ng sasakyan? Sabi ko, in God's time and favor, darating yon. At tunay nga po nung dumating yon, tatatawa na lang ako kay Lord. Kasi sabi ko talagang si Lord sumasagot sa dalangin natin. And we give all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Brother June, kung kailan pandemic, alam mo pa yung mga napupuntahan namin. Kahapon, makalawa, galing kami sa Lipa, Bulacnin, sa Laia. Alam mo ba na kung kailan may pandemic, Diyan bumubuhos ang pagpapala. Ayan ang nagaganap sa ating mga kapatiran. Glory to God, Brother June. Sa'yo naman, kamusta ba yung ating mga pananim dyan sa pandemic? Alam ko. Nako, tuloy, tinanong mo yun. Yun nga isa natin pinagkakalibangan. At marami nga ngayon, napansin ko na during this pandemic, walang, sa Batangas, inaaturga. Ano po, brother? Inaaturga. Walang pinagkakaabalahan. Okay. Hindi yung paghahalaman kahit sa likod bahay. Salamat sa Panginoon, yung aking mga halaman ay patuloy na namumunga. Yan. Nakakain ako nung rambutan tsaka lansones. Yung ganun palang pagtubo nung lansones. Kinuha ko lang, abot kamay ko doon sa likod ng bahay mo. Tsaka yung rambutan, ibang klase yung tamis, Parang meron kang meron kang parang, ba yan, grafting on. Parang matamis, ano bang tawag mo doon? Meron kang pinatikim sa akin? Ano ba yun? Alay yun? Yung parang meron kang matamis na hindi ko maintindihan. Ano bang tawag doon? Kasi nga ay meron akong mga koleksyon ng iba't ibang klase ng prutas, Halos nasa 50 klase na yan Baka pinatikim ko nung sa inyo na sisteria, ang tawag na peanut butter. Ayun. Peanut butter, hindi pang karaniwan yun, Ayun, patuloy na namumunga yung aking ganung peanut butter. Kaya, Pero yung kakaiba yun. Oo. At marami pa akong ibang mga koleksyon na pagdating na patitikman ko sa inyo. Iba't ibang klase mga Looking prutas forward na wala yan. pa. Amen. Hallelujah. So, sa pandemic, alam nyo, yung mga ibang kapatiran natin, nagkaroon ng mga garden. Yung iba nga sa pasulang, nag-harvest ng mga pagkain. So, ang dami palang mga nakalaan na pagpapala si Lord. Para bang pag tinignan mo, buksan mo lang ang iyong mata, puntutos, hindi naman magugutom, brother? Okay, talaga. Amen. Kinakalaan ng kasipagan. Sipag, ha? Babalik ako kay Sister Kay, sabi niya kasi, doon sa Bible kasi,
sabi niya, kailangan pray without ceasing. Doon sa unang Tesalonica, dito sa 5:17, ang sabi doon, pray at all times. Ito yung maganda. Yung be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ. Brother Jun, ang medyo pag things are not going do sa gusto mo, there are times na nakakapag-murmur no? Buti na lang kay Sister Kay, sabi niya si Lord ang nag-o-orchestrate. Doon din, meron din ako natutuhan, brother, sa pandemic. Kasi minsan, ang feeling pala nung mga nagkaroon sa bahay, grabe, no? Sa bahay. Pero thank you, Lord, at yung grasya po ni Lord, kami pinagaling na lahat. Kasi yung feeling ba na discriminate ka, yung isolation becomes discrimination. So, sabi nga ni Sister Kay, hindi tayo na-discriminate. Although ikaw ay i-isolate, para sa iyong kapakanan din at kapakanan din ng mga nakapaligid sa iyo, no? Brother John, Sister Kay. Apo. Amen. Si Nanay Eva, sabi nyo nga, ang pagkilos nga ni Lord ay kamangha-mangha, katapatan niya, buong angkan. Alam ko, nandito na Sister Choli na kay Lord na. Alam ko yung merong yung kadakilaan ni Lord, di ba? Awitin niya. Gusto niyo pong maghandog ng isang awitin? Sasabihin ko kay Minister Arnold po, Nold, yung kanyang awitin na dakila ka, pwede ka namin sabayan kung gusto niyo, pero ikaw na muna mag-umpisa. Ayan, Nold, kakanta si Nanay Eva. Mga kapatid, kadakilaan ni Lord. Hindi lamang sa angkan ni Sister, nila Sister Kay. Sa ating lahat to. Ayan po yung dakila ka. Ayan, ito na po. Una po. Una ka, sige. Lahat ng panahon, pag-ibig mo'y walang maliw. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Magpakailanman, dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Minsan pa, from the top, dakila ka. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig. Pag-ibig mo'y walang maliw. Pag-ibig. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Magpakailanman, dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Chorus, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Pag-ibig. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Panginoon.
bago po yung boses nyo, ha? Parang gusto ko pang isa eh. Isa na lang, ha? Basta ako na lang magre-request pa. Kay buti mo. Ay, nako. Oh, bisan-bisan lang natin makasama. Sister Kay, dalawa na kayo. O, kay buti mo. Uubusin ko na itong pagkakataon na to ng awiting kay Lord. Kay buti mo. Kay buti mo. Buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo, kaya niyo po yan. Pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Walang maliw. Amen. Pag-ibig mo sa akin, di nagbabago, magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo sa akin di nagbabago, pag-ibig mo sa akin di nagbabago, pag-ibig mo sa akin di nagbabago. Hallelujah. Brother Jun, ang bilis ng oras. Oo nga. Hallelujah. Siguro si Sister Kay na mag-closing prayer. Thank you, Lord, mga kapatid. Kasama natin ang Villanueva family. Last word, Sister. Ano ba gusto mong ipahatid sa ating Comfy family pa? Since malapit na po ang ating anniversary, i-support po natin yung mga kada members ng ating Comfy na magpa-perform. So thank you, Lord po. And happy advance anniversary po sa atin, sa Comfy. Sige, Thank you, Lord. closing prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Father in heaven, we give you praise and thanksgiving for this new day. Thank you for this opportunity na nakasama po namin kayo in this recording. And as we pursue this day, kayo po ang mag-guide sa amin, mag-protect, at kayo rin po ang bigay sa amin ng wisdom to live our life with righteousness, O Lord. Thank you for this opportunity to be with my Comfy family, and we ask for your grace na patuloy niyo po kaming ingatan at pagpalain. We give all our praises and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, God Jesus. bless po, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen, amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.